Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain, mga namamahala sa buong daigdig. Pag-aralan ninyo ito, makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri sa inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay katiwala lamang. Hindi tayo ang may-ari. Ang kataas-taasan ang may-ari. Ito ay totoo, lalo na sa mga may kapangyarihan, sa mga pinuno, sa mga taong dakila. Mawawala din ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang mga pera. Kaya nakasulat, kayo na ang pinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan, ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihan ay mula sa kataas-taasan. Susuriin sila sa kanilang pamumuno. To whom much is given, much will be expected. Hindi nila masusuhulan ng Diyos. Hindi sila makapagsisinungaling sa Kanya. Nasusulat, ang mga aba ay kahahabagan at papatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Kaya mas lalong makapangyarihan sila, mas lalong sumunod sila sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Kung gamitin nila ang kanilang kapangyarihan na sumunod sa Diyos, magiging banal sila. May mga hari at reyna sa kasaysayan na naging mga santo at mga santa sa kanilang pamumuno. Nagkaroon sila ng malaking pagkakataon na gumawa ng mabuti at ginawa nila ito. Sa kanilang pamumuno, pinahahalagahan nila ang mga aral ng Diyos.
naging maunlad ang kanilang kaharian, naging masaya ang kanilang mga nasasakupan, at naging santo pa sila sa kanilang pamumuno. Marami silang mahihirap na natulungan. Sana maging ganito ang mga leaders ng ating bansa. Hindi sana sila mabulagan ng kanilang kapangyarihan. Ang Diyos ay nagsasalita sa lahat ng tao. Sa Biblia, nakakatagpo tayo ng mga aral para sa lahat ng uri ng mga tao, pati na sa mga hari at mga namumuno. Sana basahin at pakinggan ng mga namumuno ng ating pagbasa ngayon ay address naman sa kanila. Ang mahalaga ay maalaala ng lahat na may responsibilidad na sila ay at sila ay mga katiwala lamang. Mananagot sila sa katungkulang ibinigay sa kanila. Akala ng ilan na dahil sa makapangyarihan sila, matatakot nila ang lahat at hindi na sila mananagot sa kanilang mga ginagawa. Maling-mali sila. Ito'y napapatunayan sa kasaysayan. Ang mga dakilang tayo'y madaling malaglag. Lumalabas sa kasaysayan ang kanilang katiwalaan. In the long run, history is just. Lalo na sa kabilang buhay. Mananagot tayo sa Diyos at siya ay matuwid. Hindi siya natatakot sa mga makapangyarihan at hindi siya nabibili ng mga mayayaman. Mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Ipinagdarasal ko, Panginoon, ang mga leaders namin sa pamahalaan. Ibigay mo sa kanila ang karunungan na maging mabubuting katiwala ng panunungkulan nila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.